Nagpaalala si Executive Secretary Lucas Bersamin na may executive privilege ang mga miyembro ng gabinete kung saan dapat munang aprubahan ng Pangulo ang pagdalo nila sa Kongreso at may mga bagay na hindi nila pwedeng isiwalat. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, hindi ito dahilan para hindi sila dumalo sa mga pagdinig. Yung unang balita si Mag Gonzales. Sa isang liham kay Senate President Chis Escudero, may ipinaalala si Executive Secretary Lucas Bersamin noong pagdinig sa Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gagamitin daw ng mga dadalong miyembro ng gabinete ang kanilang executive privilege, bagay na nakapaloob sa EO 464 ng Administrasyong Arroyo. Sa ilalim nito, kailangan ng pahintulot ng Pangulo kapag haharap ang mga opisyal sa Kongreso. Ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Sa klaw ng executive privilege, ang lahat ng confidential at classified information na nalalaman ng opisyal dahil sa kanyang posisyon. Kabilang ang mga senior official ng ehekutibo, mga general at flag officer ng AFP, maging mga police general at national security official. Hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Ayon kay Escudero, na kay Senate Foreign Relations Committee Chair Senador Amy Marcos kung gusto pa niyang sundan ang pagdinig. Nitong mga nakaraang araw, may mga nakapansin na hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Amy sa mga kampanya. At huwag natin gawing ailansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Tinanong tungkol dito ang Malacanang. Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Ito na lang sir, can you confirm po na yung Palas ay nag-request po sa inyo, nag-invoke po ng executive privilege in a letter to you and Senator Marcos? Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, na gagamitin nila executive privilege kaugnay sa anumang pag-uusap na naganap sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete na ginamit yata ng isa o dalawang beses lamang. Depende sa tanong na ipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig.